pinabagong balita at mahalagang isyu ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Bukod sa issue sa flood control scandal at West Philippine Sea, tinalakay din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang tungkol sa issue sa buwis, kuryente, transportasyon at kalusugan. Ibinida rin ng Pangulo ang mga naging pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis dahil sa gulo sa Middle East. Narito ang aking unang balita. Sa isang oras at 26 na minutong talumpati, ilang beses pinalakpakan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Mula sa pagpapanagot sa kanyang sariling pinsan dahil sa flood control scandal na sentro ng kanyang sona noong nakaraang taon. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hanggang sa matapang na pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Pinalakpakan din ang mga usaping malapit sa sikmura ng ordinaryong mamamayan, gaya ng pagpapalawak ng tax exemption. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Ang nais ng Pangulo, isama sa exemption ang kumikita na hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Sa ngayon, exempted ang mga kumikita na hindi lalagpas sa 250,000 pesos. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Ipinanukala niya ang pagbibigay ng amnesty sa buwis. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Nanawagan din ang Pangulo sa Kongreso na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA para matanggal na ang system loss charges. Ito ang binabayaran ng mga consumer para sa mga ninanakaw na kuryente at nawawalang kuryente habang dumadaloy sa kable. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Hinimok din ng Pangulo ang mga mababatas sa ipasa ang Sariling Kuryente Act para mas maging abot kaya ang mga rooftop solar panels at battery storage systems. Nangako ang Pangulo na sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon ay tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang mga pangako. Kabilang na riyan ang mga proyektong pang-infrastruktura. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR
Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7 Pati ang mas pinalawak na benepisyo pangkalusugan. para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities. Dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Mas madali na rin daw ang pag-access sa tulong medikal sa pamamagitan ng eMyFit program para mapabilis ang pagkuha ng serbisyo medikal para sa mga Pilipino. Ibinida rin ng Pangulo na naging maagap sila sa pagtugon na magkakrisis dahil sa gulo sa Middle East. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ilang beses ding sinabi ng Pangulo, ang mga pondong naiiwas sa mga tiwali ay ibinuhos ng pamahalaan sa mga proyektong pakikinabangan. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina, GMA News. Ginagalang daw ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang napipintong paghahain ng kaso laban sa kanya ng Ombudsman na binanggit sa sona ng Pangulo kahapon. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi dumalo sa sona ng Pangulo si Romualdez, pero sa isang pahayag sinabi niya na hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Naniniwala raw siya na dapat sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya na magpatunay kung ano ang totoo. Handa rin daw si Romualdez sa patunayang wala siyang nilamag na batas. Kamakailan inirekomenda ng Special Panel of Investigators ang Ombudsman na kasuhan si Romualdez kaugnay sa mga questionabling flood control project ng gobyerno. Dati nang itinanggi ni Romualdez sa sangkot siya sa flood control scandal. Sasampa ng reklamo ngayong araw ang Siyam sa mahigit 50 inaresto ng pulisya kahapon bago ang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Hinuli sila dahil sa iba't ibang paglabag sa batas at mga lokal na ordinansa. Kabilang sa mga inaresto ang ilang kabataan dahil sa vandalismo. Ilan sa kanila, mga minor de edad. Nasabat sa mga naaresto iba't ibang spray paint at pantakip sa mukha. May inaresto rin mga rallyista dahil sa panununtok umano sa isang pulis. Itinanggi ng mga rallyista ang akusasyon ng pulis. 30 pa sa mga inaresto ang patuloy na iniimbestigahan. Habang 12 minor de edad naman ang iti-turn over sa Social Services Development Department. Pansin nyo rin ba mga iga ng LED screens ng MMDA kung saan nakalagay ang estimated time of arrival sa iba't ibang destinasyon sa EDSA? Gaano kaya katama o ka-accurate yan? Alamin sa unang balita ni Mark Salazar. May ganito ang MMDA sa EDSA northbound, parang flight information board sa airport. Sa LED screen makikita ang estimated time of arrival sa iba't ibang destination sa EDSA. Pero sa dami ng sasakyang dumadaan sa EDSA, lalo na kapag rush hour, tama pa ba yan? Okay, nandito tayo sa EDSA northbound Guadalupe sa Makati. Susubukan natin yung travel information board ng MMDA. Ang sabi, North Avenue, from here 38 minutes. Test natin ang accuracy niyan. Pero pag umalis kami rito, i-activate din namin yung Waze.
para dalawa yung matetest natin. Alin na mas reliable? Itong sa MMDA, Travel Information Board, o yung sa Waze? Siyempre, masusubok yan sa actual nating biyahe. Sakay ng GMA News Car. Yan. Umandar kami sa Guadalupe at 2:34 p.m. So dapat nasa North Avenue na kami ng 3:14 p.m. kung tama si MMDA. Kay Waze, 3:19 p.m. daw ang arrival namin sa North Avenue. Mas matagal lang ng 5 minutes. 9.3 kilometers ang layo. Ilang minuto ang travel? Wow! Mas matagal ayon kay Waze. 38 minutes lang ang sabi ni MMDA. Sabi ni Waze, 43 minutes. Hindi yan actual pareho. Susubukan natin yan dahil tayo babiyahe. Tayo ang actual. Kung suki ka ng EDSA, alam mong bumper to bumper talaga mula Guadalupe all the way to Ortigas, kahit hindi pa rush hour. Bibilis ng konti sa White Plains, pero babagal ulit sa Santolan flyover. Guys, eto na 3:14 ng hapon. Nandito na tayo dapat sa North Avenue kung accurate nga yung MMDA Information Board. Kasi sabi niya, at 3:14 nasa North Avenue na kami. Wala, nasa Karame pa lang kami. Walang kakaiba sa EDSA northbound bago mag-rush hour. Bahagyang babagal sa Cubao Ilalim, sunod na slow moving na sa mga mall bago mag-North Avenue. Okay, nandito na tayo sa North Avenue, Quezon City. Ang oras ay 3:29. So, ibig sabihin, 53 minutes yung inabot ng biyahe natin. Kung ang estima ni MMDA Information Board ay 38 minutes. So, sumobra ng 15 minutes. 15 minutes, okay na yun, no? Nagkamali yung MMDA ng 15 minutes. Pwede na yun. Ilagay na lang natin yun sa unpredictability ng daloy ng trapiko talaga sa EDSA. Kapag sumunod ka sa estimated time of arrival ng MMDA o kaya ng Waze, darating ka sa appointment mo in Filipino time. Kaya ang mga nakausap naming motorista ay doon pa rin sa discarding subok na. Yung estimated time ng arrival, hindi ako nag-ano doon kasi depende yun eh. Kung yung mismong actual na sitwasyon doon sa kalsada. Ay, kailangan mo na lang po na habaan yung oras na mag-agahan mo po ng alis sa bahay. Nasa test stage pa naman sa ngayon ang LED Travel Information Board ng MMDA. Hindi pa rin ito fina-flash sa southbound ng EDSA. Yung estimated time of arrival gets ko yun para ano. Pero mas maganda syempre, ang solusyonan mo is yung mismong actual na traffic. Kasi yun naman talaga yung main na problem eh. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News. Parehong bumaba ang trust at performance ratings sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte batay sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research Group. Sa survey na isinagawa nitong July 4 hanggang 11, bumaba ng 8 puntos ang performance rating ng Pangulo. 47% ito mula sa 55% noong March 2026. Bumaba naman ng 5 puntos ang performance rating ng Vice, 45% mula sa dating 50%. Sa trust rating naman, 5 puntos ay binaba ng Pangulo na nasa 49% mula sa 54% noong Marso. Ang trust rating naman ng Vice bumaba ng 8 puntos na nasa 47% mula sa 55%. Ayon sa Okta Research Group, ginawa ang survey sa panahon na sinimula ng impeachment trial ng Vice. Inaresto si Senador Rodante Marcoleta, tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo at kuryente, mataas ang inflation rate at may bagyong Inday. Ang survey may 1,200 respondents at may plus-minus 3% margin of error. Wala pa pahayag ang Malacanang at ang Office of the Vice President tungkol sa resulta ng survey. Dinaluhan ng ilang Pilipino ang papal retreat sa pagdiriwang ng 6th World Day for Grandparents and the Elderly sa Castel Gandolfo, Italy. Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang pagdiriwang na isinagawa bilang pag-alala at pasasalamat sa mga nakatatanda. Kasabay nito, muli nanawagan ng Santo Papa na itigil na mga pag-atake sa Middle East. Kasunod yan ang lumalalang tensyon sa Gaza at West Bank kung saan maraming sibilyan ang nasawi. Pinangambahan ng Santo Papa na may malagay sa panganib ang mga tao dahil sa mga pag-atake. Matinding baha naranasan sa Davao City at Sultan Kudarat dulot ng localized thunderstorms o biglaang pagulan.
Sa Davao City, isang naiulat na nasawi matapos tangayin ng rumaragas ang tubig sa isang creek sa barangay Talandang. Sa tindi ng pagbaha, napinsala ang maraming bahay at mga pananim. Nabalot din ng putik ang maraming kalsada at naapektuhan ang supply ng tubig. Sa barangay Buda, stranded ang maraming motorista kasunod ng pagguho ng bahagi ng Davao-Bukidnon Road. Ayon sa Department of Public Works and Highways, isang lane na lang ang maaaring madaanan. Sa tala ng Office of the Civil Defense Davao Region, mahigit 300 pamilya ang apektado ng baha sa 6 na barangay sa Davao City. Nagdeklara ng state of calamity ang barangay Los Amigos dahil sa matinding pinsala. Dahil din sa baha, nagpatupad ng forced evacuation sa barangay Poblasyon sa Columbio, Sultan Kudarat. 10 residente na natrap sa kanilang bahay ang nirescue ng otoridad ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Nananatili sa evacuation center mga apektadong residente. It's official, 18th newest tourism ambassador ng Pilipinas ang Kings of P-pop na SB19. Sa Instagram, inanunsyo ng Department of Tourism ang pag-welcome sa grupo bilang bagong tourism ambassador. Naniniwala ang DOT na ipinapakita ng SB19 ang talent, creativity at kultura ng Pilipinas sa mundo. Sa kanilang Instagram, sinabi nilang proud silang i-represent ang Pilipinas on and off stage. Naman. Wow! Mapa na yan! Yes!